natatawa ko doon sa strategy and way of legally explaining the health Mm. condition of the president. Yung kung Oo. titingnan mo talaga, yung sense of humor nandoon eh. No, pero actually it is his way of Mm. explaining the provision of the Constitution under Article Mm. 7, Section 11 or 12 Mm. regarding the fitness of the president, no, yung health fitness niya and yung kanyang ability to lead the country, Aha. no. So yun yung kanyang explanation kasi nakalagay sa ating constitution that in case of serious illness of the president, the public shall be informed of the state of Mm. his health. Oo. So ang ginawa niya ay in his own way ay niyaya niya mag-jogging yung mga yung mga Eto, reporters na niya, ayan. tumakbo siya ng tumakbo diyan at Oo. upang pasinungalingan na Mm. ang ating bansa ay merong isang ailing leader Oo. that can cause no political unrest at makakaapekto sa market, no, Mm. volatility ng ating bansa. And So yan, oo. nakikita nila yung reporter nga yung ating sariling reporter Radyo na si Chanel Chanel. Salazar Mm. hirap na hirap umabol dahil naka high heels daw siya at bagong pedicure. Pedicure. So, Oo, yung talaga iba si din Chanel. nakahabol siyempre yung mga reporter naka-high heels yan Oh, no? ayan pa, o tignan mo, ay nagja-jumping jack siya. Nag-jumping jack siya. Hindi ko Inulit alam. niya yan yata Hmm. sa loob ng opisina at yan medyo mapapangiti at matatawa ka pero that is the simplest way of Mm. explaining Article 7 of the Constitution regarding the true state of health of the president. President, Yan kasi oo. dapat ini-inform ng public, may Mm. transparency principle tayo, di ba? Oo, partner. So that is the way of what the president na ihatid. Kasi Mm. alam mo yung mga naniniwala sa fake news, ayan yung Ayan pa partner, oh. Oh. yan pa. Hmm. Okay, so yung paganyan-ganyan na yan, no, para makarating sa mga ordinaryong tao at Mm. mas madaling intindihin Oo. upang hindi sila maniwala na ang Pangulo. ating presidente ay seriously ill. Okay. So instead Yeah. na ipaliwanag mo sa isang press conference na according to Article 7 of the Mm. Constitution, the President shall inform the public of his true health condition, blah, blah, blah. Oo. Hindi maintindihan ng tao yan. So that is the way, no, Mm. of explaining to the people. Hindi mo kailangan sabihin word by word ang provision of the Constitution, Mm. but in his own act of Oo. doing a jumping jack, no, jogging in front of the Malacanang Palace, Press people. that is the best way na Oo. maintindihan ng tao na hindi seriously ill ang Oo. presidente. Okay. Partner, for the past few days, we've been talking about this sa Usapang Batas, pinagpipiestahan sa social media. Muli po, attorney, pakipaliwanag nga sa amin, gaano ba kahalaga at pinag-uusapan at bakit itong nagiging tampulan ng batikon sa Pangulo? Ay, yan. Ay, hindi, throwback pa yan. At nagiging punto na nga ng fake news or misinformation or disinformation ang kalusugan ng Pangulo. Mulit-muli, attorney, para sa mga kakapakinig pa lang at kakapanood pa lang Yan, sa atin. napaka-importante kasi na ang isang leader ng isang Bansa. bansa ay dapat ay mentally and physically fit to govern the country. Okay. Otherwise, Oo. if we have a seriously ill president, how can he effectively and efficiently govern the The country? country, Hindi okay. makakapag-isip yan, and it Oo. might affect the economy, no, Mm. yung other functions of the president. Siyempre, kailangan natin epektibo ang pamamahala ng isang leader. Kung yan may sakit ay hindi makakapag-govern yan. That is why there is a Yun. provision under the 1987 Constitution na kung Mm. talagang seriously ill ang presidente at napansin ng members of the cabinet, including the House of Representatives and the Senate, they are under obligation. Kung cabinet, they are under obligation to transmit an information to the Mm. House of Representatives and the Senate na napapansin nila
na ang presidente ay hindi na kasing lusog nung nakaraan at siya ay Pumayat eh. mukhang hindi natatagal at mukhang seriously ill. So in order to have an efficient transition Yes, from the attorney. president from the president papuntong vice president na mag-take over Yun. once na talagang hindi na kaya ng presidente, Kalusugan, oh. ipapasa yan sa Kongreso at ang Kongreso ay gagawa ng resolusyon at uutusan na ang Vice Presidente ay mag-take na ng oath as the acting president, hindi presidente, acting president. Ayun. So, yun ang mangyayari diyan. Pero sa sitwasyon na to, ang ipinakita ni presidente, walang pwedeng mag-report sa Kongreso na ako ay seriously ill. Meron bang seriously ill na yung mismong mga reporters ay hindi makahabol sa akin? Diba? O, kita mo kung nasa unan eh. Hindi nga makasunod na makapantay dun sa kanya, di ba? So, tumatakbo. Alam mo, if you are already 68 years old and then most of the time nasa loob ka ng opisina, hindi mo kakayanin na yan, hihingalin yan. Patakbuhin mo si Harry Roque. Uy, alam mo, ewan kay Radyo Man Chanel ba yun? Nakita ko, check ko nga. Meron siyang, may post siya na sinabi ni ano? Na dapat daw maglabas ng medical bulletin. Attorney, ano yun? This is the best evidence that you can show to the public na talagang layman's ang explanation nito. Medical bulletin, maintindihan ba yan ng taong ordinaryo? Di ba? Lalo na mga medical term ang nakalagay doon sa... Babasahin ba yun ba? Hindi pa maintindihan yan. Hindi naman maintindihan. Ito na yung pinaka-the best. At yun naman si Harry Roque, paminsan-minsan, di ko alam kung ano to talaga eh. Binabaloktot niya talaga ang ating batas eh. Kung babasahin mo naman ang saligang batas, maliwanag yan eh. No? Na yan na ang pinakamagandang paraan upang ipaliwanag ang tunay na kondisyon na pangkalusugan ng ating Pangulo. Ayan, at tapos may pinapakita pang na papel na nagpapakita na ngayon ay Lunes, petsa ay 14 ng At Abril. 13, attorney. Attorney, hindi pa sweldo mo ka sa akin, sipa. Excited partner. Pecha de peligro na tayo, no? Oo. Inamadali mo, attorney. Makita mo, yung sense of humor nando doon, but at the same time, he is effectively telling the people, this is the law, this is my condition, and you should believe me. Ito na nga, tumatalon na ako, tumatakbo na ako. Sino pa ba ang the best na paniwalaan? So, ito, dinispel niya yung mga fake news, pinabulaanan niya lahat yung fake news na dedo na siya, clone na lang yung mga nakikita. AI na lang yan. AI na lang yan. So, actually, that is a mandate coming from the Constitution. It is also the obligation of the President to inform the public about his true health condition. And that is one way na sinabi ko nga na to transmit to the people as well as to Congress na rin. Malusog ako ha. And there was even an invitation coming from the President. No? Yun mga nagsasabi na siya ay mahina at seriously ill. He was actually inviting those people to come to the Malacanang gym and magbuhat sila ng weights doon. At ang makita ko sino ang mas malakas. Kung sa Secretary Harry Roque, tsaka siya magbuhat. Ay, walang laki-laki ng tiyan nun. Paano magbubuhat ng weights yun? Partner, grabe ka kung makalaki ka lang tiyan. Ako malaki din tiyan ko, pero kailan na kasi tumakaw ako recently. Pero hindi naman kasi laki ng tiyan niya. Sa akin, konti lang. Pinagsama-sama ko lang yung abs ko, kaya medyo abs na. Oo nga, no. Kaya pala. Ano yan? Para mapigilan yung pagkalat ng balita na grabe, no. Ay dedo na kasi sunod-sunod no. Talagang there is actually an effort to destabilize the government. Hindi, tsaka marami sumisigaw, partner. Ilabas nyo ang Pangulo.
nasa labas, ano ba gusto nilang ilabas? Baka mamaya kung ano ilabas yan, magulat sila. Di ba? Ayaw ko nga eh, ano ba So, yun, partner? yan may obligasyon kasi ang presidente na he has the obligation to protect the integrity of the state. Kaya ganyan ang ginawa niya. Although there is no specific law about the jumping jack, no? Wala tayong jumping jack law. Oo. But that demonstration na nag-jogging, na nag-jumping jack, patalon-talon, that is also his own way of showing to the people, no, to protect the integrity of the state. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your right.